Anyway, game. Pag-usapan na natin to, guys. Oo, pero bago na, actually, pag-usapan natin talaga tong si Loren Legarda, yung kanyang pag-aamok sa Senado kanina. Grabe. Grabe yung pag-aamok nito ni Loren Legarda. And I think, mga kababayan, pinersonal niya si DOE Secretary Sharon Garin. So, pero mamaya natin pag-usapan yan. Gusto ko muna pag-usapan, mga kababayan, etong ginawa ni President Bongbong Marcos na tawag dito, yung Declaration of National Emergency. Kasi mga kababayan, ang binabash ngayon si Yusek Claire. Si Yusek Claire ang binabash. Dahil 'di ba kahapon sinabi niya na walang emergency, wala pang crisis pala, sorry. Walang crisis. Walang crisis sa oil. Actually, mga kababayan, she is telling the truth. Totoo naman. Wala ko talagang krisis sa langis. May krisis tayo sa overpricing. Pero naman talaga. Bakit? Kasi mga kababayan, ang atin pong tawag dito. Ang atin pong mga butihing mga negosyante na mga oil companies, nag-hedge kasi sila. Nagpe-prepare sila for the worst. At syempre, sabi nga sa oil deregulation law, mga kababayan, susundan natin yung presyo ng global market. So, wala tayong magagawa. Pag tumaas sa global market, tataas din tayo. Oo. Sino ba kasi yung genius sa sumulat ng oil deregulation law, di ba? Pakahusay. Pakahusay mo. Oo, pakahusay mo talaga. Tagal ng problema yung oil deregulation na yan eh. Anyway. So ngayon mga kababayan, binabash dito si Yusek Claire. Dahil nga doon sa announcement ni PBBM. At ito yung kanyang announcement. Yan, wala pa nga yung chatroom. Wait. Ito nga yung kanyang announcement, mga kababayan. Okay. So, ito sabi ni Presidente, Marcos declares state of national energy emergency. Ayan. So, kani-kanina lang ho yan, mga kababayan. Kani-kanina lang ho niya ito inilabas. At ito ho yung laman yan. Executive Order number 110 declaring a state of national energy emergency and authorizing the unified package for livelihoods, industry, food, and transport. Okay, so ito na yung background. Hostile activities in the Middle East, closure of the Strait of Hormuz, being a net importer of petroleum products, the Philippines remains highly dependent on external sources of fuel supply. So, eto ngayon mga kababayan. Ito yung importanteng paragraph na dapat nating intindihin. Pagdating dito sa sinabi sa National Emergency for Energy. Kasi mga kababayan, prior to today, wala hong sinasabi ang Secretary of Energy that we are in a crisis. Wala ho. Wala ko siyang sinasabi that we are in a crisis prior to today. In fact, mga kababayan, March 18, 2026, makikita pa natin, this is last week, sinabi po ng ating Department of Energy Chief or Secretary na si Sharon Garin na walang oil crisis. Oo. Walang oil crisis. Bakit? Kasi wala tayong shortage ng oil. Okay. Kaya nga mga kababayan, nakakatawa yung mga members of Congress and members of the Senate na gustong i-take advantage, gustong samantalahin itong nangyayari ngayon na surge sa presyo ng langis para makapag-grandstand. Nakakadiri kayo. Mamaya pag-uusapan si Loren Legarda. Skip muna natin siya. Halimbawa, eto si Bam Aquino, si JB Ejercito. Aminin daw mga kababayan na may krisis sa langis. Wait
lang, anong metrics nyo para masabi na may krisis sa langis? Anong basis? Hmm. Anong basis? Hindi natin alam kung ano yung pinagbabasihan nila. Ang basis nila, mga kababayan, yung pagtaas ng presyo ng bilihin. Okay. So sige, tumaas ang presyo ng crude ng langis, ng krudo. Walang problema. Walang problema doon. Okay lang 'yun. Naiintindihan natin 'yun. Lahat tayo umaaray diyan, mga kababayan, mayaman, mahirap, naka-tricycle, naka-SUV, naka-Land Cruiser or naka-tricycad. Lahat tayo umaaray diyan, mga kababayan. Okay, pero kasi alam nyo, it's one thing to declare something as a crisis and another thing to fearmonger. Huwag tayo mag-fearmongering. Kasi eto mga to, hindi kasi sila nag-iisip eh. Ang gusto nila, aminin daw ng gobyerno na may oil crisis. Okay, sige. Assuming, sabihin natin na merong sinabi ng gobyerno, okay, now we are in a state of oil crisis, blah, blah, blah. Palagay nyo, anong gagawin ng mga negosyo? Magho-hoard. Panic buying ng langis. Lahat ng Pilipino magho-hoard. Kasi ibang ugali ng Pilipino, gupang yan. Oh. Gusto niya ng mass hysteria? Gusto niya ng panic? Tapos sasabihin nyo kapag nagkaroon ng martial law, sasabihin nyo, Marcos na naman nag-martial law. Lahat naman ng presyo nagtaas. In fact, mga kababayan, kung nakita nyo, sabi nila, hindi nasa crisis na tayo kasi konti lang ang supply natin at 45 to 60 days lang. Okay. Nakita nyo rin ba sa ibang bansa kung gaano karami ang kanilang supply? Yung iba nga dyan, 30 days lang eh. Singapore yata, nasa 30 to 40 days lang. Tapos sasabihin nyo may crisis. Di ba ang gold standard natin as far as governance is Singapore? Nakita ko lang kanina si ABS-CBN nag-post ng picture ng stockpile. Kanina lang, kakakita ko lang. Tignan natin. ASEAN na lang para mas konti. Okay, sana. Nasaan na yun? Kanina lang, pinost ni pangalan nito? Ni ABS-CBN Baka binuran na ni ABS-CBN. Napin ko lang wait lang. Para mailagay ko dito. Sana ba? Kanina lang pinost ni ABS-CBN News Saan niya ko nakita Excuse me. Global yun Hindi, ASEAN yun Wala na. Parang tinanggal ni ABS Parang tinanggal nga ni ABS Nawala. Sana pala sinave ko, no? Ito yung sakit ko pa minsan-minsan, hindi ako nagsisave ng mga nakikita akong picture Kasi minsan inisip ko, kailangan ko ba yan? Yun pala magiging kailangan ko pala, guys. O baka na kay GMA, wait lang. Tignan natin Baka kay GMA siya. Wait lang wait lang. Okay, sana. Nawawala Oh, ba't
Ba't ganun? Nasa link ba? DZXL. Okay, tingnan natin kay DZXL. DZXL News. Okay. DZXL News. Photos. Uh-huh. Ito ba yun? Hindi. Ayun, oil reserves. Ito, naka DZXL nga. Good job ka dyan. Good job ka dyan. Ano ito? Si Ana. Good job, Ana. Mahusay ka. Pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Pinadali mong buhay ko. Ayan. Oh, di ba? Oh, ayan Oil reserves to oil reserves. Oh, ayan oil reserves. Si Japan na may pinakamarami, 254 days. Tayo, 60 days. Tinalo pa natin si Singapore, oh. Ano ba naman kayo? Tinalo pa natin si Singapore. Mas marami tayong langis kaysa sa kanila. 55 to 60 days. Lamang tayo ng 5 days. Oh, diba? Oh, si Vietnam, 30 days lang, mga kababayan. Malaysia, 30 days. Australia, 29 to 36 days. Ano ba naman yan? So, paano nyo sabihin may oil crisis? Wala tayong oil crisis. Ang problema natin, mga kababayan, tumataas ang presyo ng krudo. Masyadong mataas ang presyo. Pero kasi, again, let's blame the oil deregulation law. Anong gagawin natin? May 1 billion barrels daw, Janet Tobes, na darating. Mas maliit ang population ng Singapore. O sige, o Indonesia. Mas malaki ang population na halos pareho pala ang population ng Indonesia at Philippines. Mas malaki rin ang Indonesia. At meron silang mga refinery. Pero 20 days lang ang reserve nila. Yun yung sinasabi natin, mga kababayan. Kaya nga nakakatawa yung mga taong katulad ni Toby Chanko, mga kababayan, na sasabihin niya, ito yung pinaka nakakabwisit sa lahat Yung gagamitin yung mga ganap, yung mga trahedya sa Pilipinas para mag-moralize as if meron silang moral ascendancy. Tulad dito ni Chanko. Oh, hinihintay niyang magutom ang taong bayan bago sabihin may krisis. Sige nga, kung talagang ganun ka kagaling, anong basis mo ng krisis? Sige, anong basis niya ng krisis? Palibasa, fake news peddler to si Toby Chanko Wala talaga tayong krisis sa langis. Ang meron tayo, krisis. Meron tayo, mga kababayan, itong mga ganid na oil companies. Hindi ko naiintindihan talaga bakit ni-repeal yung oil, bakit nagkaroon ng oil deregulation law Hindi ko talaga naiintindihan yan. Binenta pa si Petron! Binenta pa si Petron! Di lalong nawalan ng kalaban ng buti sana kung si Pilipinas pa rin na may-ari ng Petron, pwede siyang maging alternative Di ba? Kung GOCC pa rin ng Petron, pwede siyang maging viable alternative to the other private gas companies. Kung may viable alternative, o di kontrolado mo pa rin yung presyo kasi halimbawa, kung kanina nagpagas ako 129 yung diesel ko kanina per liter. 120. Sabihin natin kay Petron, makakapagpagas ko mo 129 pesos kay Shell, tapos kay Petron makakapagpagas ka ng 90 pesos. Kanino ka pupunta? O di kay Shell ka pupunta, kay Petron ka pupunta. Kasi subsidized, halimbawa lang kung GOCC siya, subsidized ng gobyerno yung langis, etc. O di meron kang kalaban, meron kang viable option. Ngayon wala. Si Petron, sumasabay. At saka napansin nyo mga kababayan, pag nagtaas ng presyo, lahat sila sabay-sabay nagtataas. Oo, parang nag-uusap nga Magtataas ba kayo? Magtataas kami next week Sige, sabay ako sa taas nyo para sabay-sabay tayong kita.
Sabay-sabay tayong paldo. Ganun eh. Ganun yung nangyayari, guys. Pansin yan. Hindi yung magandang practice yun. Itong sinasabi ni Chanko, he's moralizing on an issue that he has no moral ascendancy. Hinihintay niyang magutom ang taong bayan. Ikaw ba, hinihintay mo bang malunod ang mga tao sa nabotas pagdating ng baha? Ito pang pinaka nakakatawa. Sasabihin nila, too late naman si BBM para magkaroon ng tawag dito, mag-announce ng national emergency on energy. Too late naman, too late. 24 na. 28 Feb 28 nangyari yung gera. Sabi ng mga ibang, yung mga DDS. Oo, sabi nila ganun. Mga kababayan, kailan lang ba na isumite yung bill ng Congress at Senate tungkol sa pagbibigay ng emergency powers sa presidente? Sige, try nyo alamin, mga kababayan, kung kailan nangyari. Oo. Kung kailan lang siya binigyan ng kapangyarihan ng Kongreso to have emergency powers regarding this. Sige, kailan? Kailan lang? Kaninang hapon? Kaninang hapon lang, guys. Kaninang hapon lang. Oo. Ay, kita nyo yan? Congress transmits bill granting Marcos emergency powers to Palace, March 24, 2026, 4:40 p.m. Kanina nga hapon lang. Bakit hindi? Ito mga members of Congress and members of the Senate, but what took you so long? What took you so long to pass this bill? Nasabihin nila, kasi syempre pinag-aaralan namin yung batas, blah 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 blah. O di wag kayo maghabol. Huwag nyo sabihin ang bagal ng gobyerno. Kasi hindi rin makagalaw ang gobyerno kung walang emergency powers ang presidente. Ang gusto nila, i-declare ng presidente na may crisis, pero wala siyang kapangyarihan to control the crisis. Kailan nyo lang binigay? Kaninang hapon. Kanina lang ibinigay yung kapangyarihan. Tingnan nyo yung diferensya ha. 4:40 p.m. Updated Updated March 24. 4:40 p.m. Tapos, dito tayo sa publish kasi ito yung una March 24, 7:25 p.m. Nandyan na. Nag-declare na ng state of national emergency, national energy emergency. See? Hindi 7 hours, Chris Angel. 3 hours lang. 4 o'clock O sabihin natin alas 7. O sabihin natin 4:30. 4:30 hanggang 4:30 p.m. ng March 24. Sinabi ng Senate at saka ng Congress, o sige, ito na. Ito na yung kapangyarihan para magkaroon ka ng emergency powers. 3 hours later, ayan na, nakapirma na si PBBM. Di ba? Ganyan siya kabilis. So, ang tanong ngayon is, Congress and Senate, what took you so long? Imagine, mga kababayan, sa period, sa 3 linggo, sabihin natin 2 linggo, sa 2 linggo na si PBBM ay walang emergency powers, anong ginawa niya? Paayuda left and right, ayuda. Ayuda left and right, fuel subsidy left and right, lahat. Actually, kanina lang, kahapon lang, namimigay siya ng fuel subsidy. Kahapon lang.
I think he actually did his job. Lalo na mga kababayan na sinasabi ng DOE na wala tayong oil crisis. Because we don't. We don't have an oil crisis. What we have is a price, is an economic crisis because of the rise or unfettered increase of fuel. Walang control kasi nga meron tayong oil deregulation law. Hindi ba pwede? Sana nga sinama nila to sa batas Automatic. O yung automatic na kapag umabot sa ganitong presyo or kapag umabot sa ganitong percentage para future proof. Pag umabot sa ganitong percentage, pag umabot sa 100% ng current market blah blah blah, whatever indicators they have. Pag tumaas ng ganitong level, automatic, the president will have emergency powers to temporarily suspend excise and EVA taxes on fuel. Di ba? So hindi, walang ganun. Yung oil deregulation law is protecting the oligarchs that are running all of these companies. Pati nga to si Rodrigo Duterte, tinaasan pa yung excise tax sa langis. Baka nakalimutan nyo sa train law. Baka nakalimutan ng mga DDS yun Nasa train law yun. So, paano? So, alam nyo mga kababayan, people like Bam Aquino, JB Ejercito, Chanco, yung mga yung mga wala nang ginawa kundi bumatikos. Right now, ang nakikita ko sa kanila, nag-grandstand lang sila. Nagbibida-bida. Ginagamit nila itong emergency na ito para sila ay makakuha ng media mileage. Para isipin ng mga tao, magto-2028 na, ang bayid-bayid naman ni Chanco. Bayid-bayid naman nila. Lalo na si JB Ejercito, kailangan niya ngayon yan. Oo. Kailangan niya ngayon yan kasi for election na siya sa 2028. Mukhang maraming dismayado kay JB. Maraming dismayado kay JB. Ako nga, isa ako. Binoto ko yung si JB ng 2022 Isa na ako dun sa mga taong dismayado. Lalo na sa mga choices niya sa impeachment. Anak-anak tipaklong. Di ba? Sabi ko nga sa misis ko kanina, alam mo love, sabi ko sa kanya, alam mo love, kawawa naman si presidente, no? Ang daming nangyari sa term niya na hindi naman dapat nangyayari. For example, yung yung gera sa Iran, flood control issue. May mga ganun-ganun, no? Nagkaroon ng El Nino, nagkaroon ng La Nina. Daming sakuna nung panahon ni PBBM Hindi lang sakuna, pati mga gera-gera, etc. Pero alam mo, sabi ko, buti na lang naitawid niya, kahit paano. Buti naitawid niya. Kahit paano, naitawid niya yung flood control. Ngayon, ang dami ng kinakasuhan. Malapit na rin makasuhan yung mga senador. Tapos, yung sa La Nina, yung drought, yung El Nino, daming Tapos, andyan pa yung corruption. Sabi ko, buti kahit paano na itatawid niya, no? Ito na lang talaga, itong sagas. Ito yung pinakamalala siguro sa lahat. Ito yung pinakamalala. Pero, tapos, minana pa niya yung mga kabalbalan ni Rodrigo Duterte. So, sana maitawid pa niya. Lalo in the next coming days. Kasi sigurado, mas maraming tawag dito, ita-take advantage nila yung sitwasyon.
para sila magkaroon ng advantage sa 2028. Pero sana hindi sila magwagi. Sana hindi sila magwagi. Oo. Kasi alam nyo, again, mga kababayan, we're all on the same boat. Okay, regardless kung ikaw ay DDS, Dilawan, Kakamping, komunista, independent, apathetic, or walang pake, Marcos admin, admin supporter, or loyalist, it doesn't matter. At the end of the day, lahat tayo nakakaranas ng kung anumang sakuna ang nangyayari. Lahat tayo. Lahat tayo. So dapat mga kababayan, kung ganun, kung lahat tayo nakakaranas ng mga problemang ganyan, we should be more, I don't want to say tolerant, pero instead of doing all talk, tulad ng ginagawa nila Chanco, nila JB, nila Bam Aquino, Loren Legarda, Eli San Fernando, si Eli San Fernando, kabubuhan yung mamang yan. Ba't mananalo yung mamang yan? Bobo-bobo. Dinadaan sa sigaw yung hindi naman nakakadagdag ng katalinuhan ng pagsigaw. Anyway. Tumulong muna kayo. Diba? Tumulong muna kayo. Kaysa yung kuda ng kuda. Yan na po ang ating next topic. Okay. Paki-click na yan mga kababayan. Magkita-kita tayo dyan in 5 minutes. God bless everyone and see you in a bit, guys. Bye. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.